Mr. Silent Channel. Kabanata 61 hanggang 65 nakakatakot. 0061. Nagmamadaling ibinaling ni Feng Yueying ang kanyang ulo at tumingin sa bintana, isang narcissist, sino ang gustong humalik sa iyo? Paano kung hahalikan kita? Wala akong pakialam, sabi ni Ye Fan. Hindi. Hindi pa ako nangako na formal na makikipag-date sa iyo, sabi ni Feng Yueying. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, 3 beses na dumating ang bida para iligtas ang kagandahan, at hindi pa ako pumapayag. Mahirap talagang habulin ka. Matamis na ngumiti si Feng Yueying, na may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Tama, noong ako ay nasa kolehiyo, pinagtapat ako ng hindi kilalang bilang ng mga tao, at wala ni isa sa kanila ang sumunod sa akin. Nangako akong liligawan kita, para makontento ka. Mataba ka ba? Totoo. Hindi ako naniniwala, nagkunwaring naghihinala si Ye Fan, ngunit sa katunayan, alam din niya na ang kagandahan ni Feng Yueying ay hinahabol ng maraming lalaki saan man siya pumunta. Bakit ako nagsisinungaling sa iyo? Mayroong ilang tinatawag na mga grassroots sa paaralan na humahabol sa akin, ngunit ako ay nabahala sa pag-aaral kaya lahat sila ay tumanggi, same time na sabi ni Feng Yueying. Masayang sinabi ni Ye Fan, so, ako pa rin ang first love mo. Haha, tapos kinuha ko rin ang first kiss mo. Masaya na ako sa iniisip ko lang. Napagtanto ni Feng Yueying na siya ay nakulong ng isang lalaki, ang lumang ilalim ay nalantad, at hindi niya maiwasang sabihin na nahihiya, ito ay. Hindi, ako ay umibig. Oh, so sino ang ex-boyfriend mo? Tanong ni Ye Fan. Magmaneho ka ng kotse mo. Hindi ko sasabihin sa iyo kung ito o iyon ang itatanong mo. Kinagat ni Feng Yueying ang kanyang mga labi at hindi pinansin ang lalaki. Gustong asarin ni Ye Fan si Feng Yueying, at nakakatuwang makita siyang namumula. Kung inaasar mo si Su Qingzhou ng ganito, matagal na siyang pinalayas sa kotse. To put it bluntly, ang babaeng ito ay napakagaling sa bullying. Halimbawa, ang Feng Yueying ay isang malambot na kwarta, at mukhang simple ito. Para naman kay Su Qingzhou, siya ay parang isang piraso ng malamig na yelo, kahit na siya ay mukhang kaakit-akit bilang isang kristal, ngunit kung gusto niya itong kurutin, siya ay magyelo o matusok, at madudulas pa ang kanyang kamay. Nagmaneho ang kotse sa isang shopping mall, at pagkababa ng dalawa sa kotse, pumasok sila sa isang Sichuan restaurant. Matapos mabilis na order si Ye Fan ng ilang pinggan, nalaman ni Feng Yueying na in-order ng mga lalaki ang lahat ng mga pagkain gusto niya. Paano mo nalaman na gusto kong kumain ng mapo tofu, weiwei chicken at dengying beef? Hindi maiwasang magtanong ng babae. Mukhang nagulat si Ye Fan, ano? Mahilig ka rin bang kumain? Gusto ko rin, parang tayo ang itinadhana. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon, sa tingin mo ay tanga ako? Dinala mo lang ako sa isang Sichuan restaurant. Alam mo namang gusto ko ang restaurant na ito, hindi ba? Galit na tingin ang ibinigay ni Feng Yueying sa lalaki. Hindi na nagsinungaling sa kanya si Ye Fan, at sinabi na lang, wala ba akong mobile phone number? Nakita ko ang WeChat mo, at pagkatapos ay tiningnan ko ang circle of friends mo, at noong naghahaponan ako kasama ang mga kasamahan ko, sinabi kong nagustuhan ko ang lugar na ito, at naipost ko pa ito. Pagkatapos ng ilang pagkain, isinulat ko ito. Kumurap si Feng Yueying, ngunit ang iyong mobile phone ay pag-aari ng mga matatanda, at hindi mo magagamit ang WeChat. Mabuti naman sa computer. Nagamit ko na ang bersyon ng computer. Bagamat medyo mahirap, maaari kong tingnan ito, sabi ni Ye Fan. Hindi inaasahan ni Feng Yueying na maglilibot ang lalaki sa napakalaking bilog, naghahanap ng impormasyon sa kanya, at hindi napigil ang tumawa. Nakakatawa ba ito? Naramdaman ni Ye Fan na ginawa niya ng tama ang kanyang takdang aralin. Umiling si Feng Yueying, kinagat ang kanyang mapupulang labi, masuyong tumingin sa lalaki, at sinabing, gusto ko ng beige at lavender, gusto kong kumain ng Sichuan at Shandong cuisine, kadalasan gusto kong uminom ng hilaw na puer at latte, at gusto kong makinig ng jazz music. At ilang lumang kanta, gusto kong pumunta sa library, coffee shop at supermarket, paborito kong aso ang Golden Retriever. Matamlay na tiningnan ni Ye Fan ang babae, nakinig sa babae pagkatapos ng sunod-sunod na mga salita, at nagtanong, Ying-ying, sabi mo ito ay. Kung gusto mo akong makilala, tanungin mo lang ako, hindi mo na kailangang magpaikot-ikot sa hinaharap, kung gaano ka kapagod, nakangiting sabi ni Feng Yueying. Naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang buong puso ay manhid. Ang babaeng nasa harapan niya ay tila isang anghel na nagpapalabas ng banal na ningning. Ang gayong maalalahanin at magiliw na kasintahan ay hindi matagpuan kahit na may parol. May gusto ka pa bang malaman? Tanong ni Feng Yueying, hawak ang kanyang pisngi sa isang kamay. Tumango si Ye Fan, nilunok ang kanyang lalamunan, at seryosong nagtanong, mga sukat, timbang. Damn it! Hindi na naman seryoso. Walang alinlangan na ang tanong ni Ye Fan ay walang awa na ibinasura, at itinapon din ito ng babae nang hindi sinasadya. Isang blankong mata. Natapos ang pagkain sa isang matalik na interaksyon ng kwentuhan, tawanan at tawanan. Nagtanong din si Feng Yueying kay Ye Fan ng ilang impormasyon. Nais din niyang magluto ng masasarap na pagkain sa hinaharap, o samahan ang lalaki sa isang bagay na gusto niya.
Ngunit sa huli, ang conclusion ay mayroon lamang isang bagay, ang taong ito ay walang pakialam sa anumang bagay, tanging ang maliit na bagay na iyon lamang ang iniisip. Dahil dito, hindi makapagsalita si Feng Yueying, ngunit naramdaman din niya na si Ye Fan ay napakadaling suportahan, kinakain ang lahat, pinapanood ang lahat, at ginagawa ang lahat ng basta-basta. Pagsapit ng hapon, namasyal ang dalawa sa iba't ibang tindahan sa mall, at sabay silang hinuli ang manika. Napakatanga ng mga kamay ni Feng Yueying. Tila tulad ng pagsusuri sa kanya ni Su Qingzhou, siya ay napakahusay at matalino, ngunit siya ay talagang tanga sa buhay, at nangangailangan ng mahabang panahon upang matutunan kung paano manghuli ng isang sanggol. Hindi nagtagal at naunawaan ni Ye Fan ang mga mahahalagang bagay at tinulungan si Feng Yueying na makahuli ng 7 o 8 maliliit na manika, ngunit ang babae ay nag-iingat lamang ng isang robot na pusa, at ang iba ay ibinigay sa ilang dumaraan na mga bata. Nang makita ang masayang hitsura ng babae na nakangiting parang bulaklak, biglang napagtanto ni Ye Fan na sa katunayan, ang gusto ng isang babae ay napakasimple, at hindi niya kailangang mag-isip ng masyadong komplikado, pasayahin lang siya. Kasabay nito, sa matinding kahilingan ni Feng Yueying, pinalitan din ni Ye Fan ang mobile phone ng kanyang matanda at bumili ng pinakakaraniwang smartphone mula sa mobile company. Sa pagkakataong ito, hindi bababa sa maaari kang gumamit ng ilang mga tool tulad ng WeChat. Si Feng Yueying ay hindi masyadong nakaka-relax at naglaro ng mahabang panahon. Sayang naman ang bilis ng panahon. Pagkatapos ng magaang hapunan, sa wakas ay oras na para manood ng sine. Ying, panoorin natin ang thriller na iyon. Matagal nang nagplano si Ye Fan, na itinuro ang isang poster na pangpromosyon sa sinihan, isang babaeng multo na puno ng dugo, na nakabukas ang isang mata. Ghost movie, hindi ka ba natatakot? Nag-aalangan na tanong ni Feng Yueying. Sabi ni Ye Fan, hindi ko alam. Titingnan ko kung matatakot ako. Paano ka? Ako, medyo mahiyain ako, mahinang sabi ni Feng Yueying. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, ang gusto mo lang ay ang iyong kaduwagan. Kung hindi, ano ang gagawin ko? Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, tara na at tingnan natin. Kung talagang natatakot ka, lalabas tayo. Nag-alinlangan sandali si Feng Yueying, ngunit magiliw ding sumang-ayon. Pagkatapos bumili ng mga tiket, humingi si Feng Yueying ng isang maliit na balde ng popcorn at 2 inumin, at magkahawak kamay na pumasok ang dalawa sa sinihan. Bagamat weekend, lahat ng sinihan ngayon, at maliit pa rin itong thriller, kaya hindi gaanong nanunood nito. Matapos mahanap ng dalawa ang mga upuan sa likod, naghintay muna sila ng ilang sandali bago tumugtog ang pelikula. Ang nakapangangilabot na kapaligiran ay naging mas matindi habang naglalahad ang plot, na parabang ang buong teatro ay natatakpan ng isang nakakatakot na anino. Kabanata 0062 Bagong Kasayahan. 0062. Si Ye Fan ay syempre hindi natatakot. Mas nakakatakot ang mga eksenang napanood niya kaysa sa atmosphere na nilikha ng ganitong klase ng thriller. For this kind of pediatric stuff, hindi man lang niya babaguhin ang heartbeat niya. Si Ye Fan ay patuloy na nakatitig sa reaksyon ni Feng Yueying sa tabi niya, ngunit ang babae ay tila walang pagbabago sa mood, at patuloy na kumakain ng popcorn. Nakakain talaga tong babaeng ta. Pagkatapos ng hapunan, makakain siya ng napakaraming popcorn. Tila si Feng Yueying ay may matambok na figura na may katuturan. Iniisip niya kung kailan magkakaroon ng kaunting kapana-panabik na eksena para may akap ang babae sa kanyang mga bisig sa takot, para may magawa siya sa dilim. Sure enough, the movie reached a key scene, nang biglang lumabas sa isang kabinet ang babaeng aswang. Tumalon palabas. Maraming babae at lalaki sa sinihan, lahat nagsisigawan. Gayunpaman, saglit na nadismaya si Ye Fan, dahil si Feng Yueying, na nasa tabi niya, ay nanunood ng may sarap at nakangiti doon. Tila may napagtanto, lumingon si Feng Yueying, at ang kanyang magagandang mata ay partikular na kumikinang at gumagalaw sa dilim at sinabing, ano ba, nahulog ako sa iyong mga bisig ng walang takot, nabigo ka ba? Walang malay na tumango si Ye Fan, Ying, ikaw di ba sabi mo mahiyain ka? Mapaglarong tiningnan siya ni Feng Yueying, noong ako ay nasa kolehiyo, nanood ako ng mga thriller na pelikula ng magkasama sa dormitoryo ng mga babae, at nanood ng hindi bababa sa 200 sa kanila. Sa tingin mo ba matatakot ako? Tapos ngayon ka lang pumasok. Dati, magsinungaling sa akin. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak. Sinong nag-isip sa'yo na pagsamantalahan ako, akala mo hindi ko alam, bakit mo ako hinahanap para manood ng ghost movies? I'm sorry to disappoint you. Si Feng Yueying ay matagumpay na kumurap. Ye Fan sok, hindi niya moari kung talagang torpe ba talaga ang babaeng ito minsan, o nagpapanggap lang siyang tanga sa lahat ng oras. Gayunpaman, nakita rin ni Ye Fan na kawili-wili ang pagiging organisado ni Feng Yueying. Kung ang isang babae ay binubuli niya sa lahat ng oras, ito ay magiging boring. Kung siya ay niloko paminsan-minsan, ito ay magiging mas kawili-wiling pakisamahan. Ano ba, malungkot ka ba? Kahit hindi kita yakapin, papakainin kita ng popcorn. Tila natakot si Feng Yueying na baka malungkot ang lalaki, kaya pumitas siya ng popcorn, kinurot ito gamit ang 2 payat na daliri, at ipinadala ito sa bibig ni Ye Fan.
Buksan mo ang iyong bibig, mahinang sabi ni Feng Yueying. Tiningnan ni Fan ang maliit na kamay ng babae na may hawak na popcorn, at pagkatapos ay anabangan ang kanyang hitsura, at nanlambot ang kanyang buong katawan. Ang pangungusap na, buksan ang iyong bibig, ay nagparamdam sa kanya na siya ay napuno ng pulot. Pagkatapos kumain ng isang piraso ng popcorn, sunod-sunod na pinakain ni Feng Yueying si Fan. Mukhang interesado rin ang babae at sinabing, ang ganda talaga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nalungkot si Fan nang marinig niya ito. Bakit siya mismo naging bata? Kaya, isang maliit na kalkulasyon ang naganap sa aking puso. Habang pinapakain siya ni Feng Yueying ng isa pang kapirasong popcorn, biglang ibinuka ni Fan ang kanyang bibig, nahuli ang magkabilang daliri ni Feng Yueying. Hoy! Ikaw! Huwag mong kainin ang daliri ko. Namula ang mukha ni Feng Yueying dahil sa swoosh, ngunit kung tutuusin, nahihiya siyang sumigaw ng malakas sa sinehan. Huminga ng malalim si Fan bago binitawan ang dalawang malambot na daliri na iyon. Ilang beses pinunasan ni Feng Yueying ang basang mga daliri ng lalaki at nagreklamo, marumi ba ito? Para siyang bata. Hindi nakakagulat na sinasabi nila na hindi kailanman lumalaki ang mga lalaki. Tiningnan ni Fan ang babae na may mapang-akit na tono. Ang itsura ni Wei Wei na nakapout, mas lalo siyang nagugustuhan, diretso niyang inakbayan ang babae, yumuko ang ulo at hinalikan siya sa pisngi. Ying, ang ganda mo talaga, sabi ni Fan. Nagulat si Feng Yueying, saglit na napatitig sa lalaki, ngunit hindi nagsalita, tumalikod, at nagpatuloy sa pagkain ng popcorn at panoorin ang pelikula ng mag-isa. Kaya lang matagal nang namumula ang mukha ng babae bago ito kumupas. Pagkatapos manood ng sine, pasado 9:00 na. Dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho bukas, gusto rin ni Feng Yueying na bumalik ng maaga. Sa pagbabalik sa komunidad, nakipag-usap ang dalawa na kukunin ni Feng Yueying ang kanyang nakababatang kapatid na si Feng Xiaohui mula sa sanatorium at maghanap ng nurse na magbabantay sa loob ng ilang araw, habang si Fan ay makikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan sa Magnesia. Nang may hatid ang babae, kumaway si Fan, na nakaramdam ng labis na kasiyahan sa unang petsa. Bigla kong naramdaman na ang saya ng may kasamang babae ay hindi lang sa kama, maraming bagay na dapat maranasan. Sumakay sa subway pabalik sa Belo County, maglakad pabalik sa mansyon, at hanapin na si Tia Jiang ay abala pa rin sa almusal bukas sa kusina sa ibaba. Nang makitang umuwi ang lalaki, nagmamadaling sinabi ni Tita Jiang, bumalik na si Fan, sa tamang panahon, dalhin mo sa akin ang mga donut at milk tea. Hindi pa kumakain ng hapunan ang ginang, kaya tiyak na nagugutom siya. Natigilan si Fan, hindi kumain ng hapunan si Chingzo. Oo nga, mukhang sobrang nahirapan ang ginang sa mga bagay-bagay sa kumpanya. Hindi ko alam kung bakit masama ang pakiramdam ko ngayon, at wala akong ganang kumain, kaya lumabas ako at bumili para sa kanya. Donuts, ngumiti si Tita Jiang at nag-abot ng isang plato ng donuts. Natigilan si Fan. Mayroon talagang 8 donut. Sila ay natatakpan ng kulay rosas na strawberry-flavored frosting, at sila ay parang mga pink na burol sa isang plato. Oo naman, strawberry control, lahat ng donut ay gusto ng strawberry. Sobra. Halos hating gabi na, tapusin na kaya niya. Naalala ni Fan na walang ganang-gana ang mga babae. Ang susi ay, bakit gusto mong kumain ng donut sa gabi? Mahiwagang ngumiti si Tita Jiang, huwag kang mag-alala, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, kapag hindi kumain ang dalaga, bibigyan niya siya ng mga donut. Siguradong may gana siya. Tamang-tama ang 8. Naghinala si Fan at kumuha ng isang plato ng donuts. Dala ang isang palayok ng Ceylon black tea at milk tea na tinimplahan ng evaporated milk, pumunta ako sa study sa ikalawang palapag. Chingzo, nandyan ka ba? Kumatok si Fan sa pinto, ngunit nalaman niyang hindi pumayag si Su Chingzo. Pagkatapos maghintay, binuksan niya ang pinto at pumasok. Pagpasok sa bahay, napagtanto ni Fan na si Su Chingzo ay nakasandal sa mesa, nakabaon sa isang tumpok ng mga dokumento, at nakatulog sa ilalim ng lampara. Hindi kaya naging abala ang babae mula hapon hanggang gabi. Sumimangot si Fan, kahit na peking kasintahan siya, hindi siya comfortable kapag nakikita siyang nagtatrabaho ng husto. Pumunta sa desk at ilagay ang mga gamit. Sa subconsciously, ang profile ng babae ay parang isang pinong porselana na manika, ang mga baluktot na kilay ay parang isang malayong bundok, at ang isang maliit na piraso ng pulang-pula na labi ay parang cinnabar. Sayang kasing lambot ng tubig. Kung naging ganito, huwag kang manlalamig, ang galing niyan, bulong ni Fan sa kanyang puso. Nang makitang mahimbing na natutulog ang babae, nahihiya si Fan na gisingin siya, ngunit umaandar ang aircon sa kwarto, kaya siguradong nilalamig siya. Tumingin si Fan sa paligid at nakakita ng maliit na kumot sa isang sofa, kaya kinuha niya ang kumot at maingat na tinakpan ang babae. Sa sandaling ito ay sarado, tila iniistorbo nito si Su Chingzo, at ang babae ay nagmulat ng kanyang inaantok na mga mata sa pagkalito. Nanginginig ang mahabang pilik mata, at pagkatapos humikab ng kaunti, umupo si Su Chingzo. Pinunasan ni Su Chingzo ang kanyang mga mata, napagtanto ni Su Chingzo na may tao sa kanyang tabi, tumangala, ang kanyang kilos ay bahagyang kaakit-akit, unti-unti siyang naging matino, at nanlamig.
Kabanata 0063 Hindi ako nakikinig. 0063. Nagulat si Yefan. Kakagising lang pala ng babae ay medyo cute na siya. Bakit kailangan niyang maging estranghero? Bakit ka nandito? Nagtanong si Su Qingzhou, sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumasok? Nagmamadaling iwinagayway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi ko intensyon, ikaw ang nakatulog, pinadala ako ni Tita Jiang ng donut at milk tea dito, sabi niya hindi ka kumain ng hapunan, nagmamadali siya. Donuts. Mabilis na inikot ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at napalunok nang makita niya ang 8 pink na donut sa plato. Nang makita ang larawang ito, bumulong si Yefan sa kanyang puso, tila mahilig talagang kumain ang babaeng ito, halos maglaway na siya. Napansin ni Su Qingzhou kung ano ang nakasabit sa kanyang mga balikat, hinubad ito, nakitang kumot ito, at sumimangot, natakpan mo ito. Ngumiti si Yefan, oo, natatakot akong nilalamig ka, huwag kang magpasalamat, dapat. Sinong nagsabing salamat? Dapat ginaisang mo ako kapag nakita mo akong natutulog. May gagawin pa ako. Inakusahan ni Su Qingzhou. Hindi nakaimik si Yefan, paano siya masasaktan ng ganitong kabaitan, inaalala ko lang ang katawan mo, hindi ko alam na kailangan mong magtrabaho. You don't need to care about me. Anyway, we're not relatives, we have time. Alagaan natin girlfriend mo. Malamig na sumangot si Su Qingzhou at sinabing, lumabas ka. Nakaramdam ng hinanakit si Yefan, at mabait din siya. Pagkatapos niyang magsalita ng ilang salita, nagmamadali siyang itaboy siya. Kung ikukumpara si Feng Yueying, na nakasama niya buong araw ngayon, nagtaka si Yefan, bakit isa rin siyang babae na may malaking pagkakaiba sa personalidad. Bagamat mas maganda ang hitsura, background ng pamilya, at utak ni Su Qingzhou kaysa kay Feng Yueying, ngunit sa kasalukuyan, mas gugustuhin ni Yefan na samahan si Feng Yueying na kumain ng labanos at gulay araw-araw, kaysa kumain ng mga delicacy mula sa bundok at dagat hanggang sa Su Qingzhou. Ang ganitong uri ng ugali ay isang multo kung magpakasal ka. Bulong ni Yefan habang naglalakad siya palabas. Ano bang binubulong-bulong mo? Hindi malinaw na nakinig si Su Qingzhou, na para bang pinag-uusapan siya ng masama. Nagmamadaling tumalikod si Yefan at ngumisi, wala lang, gusto ko lang ubusin mo ang napakaraming donut. Huwag mong isipin ang sarili mong negosyo. Lumabas ka. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki. Naisip ni Yefan na ayaw na niyang manatili pa, kaya nagmadali siyang lumabas. Gayunpaman, nang malapit na siyang bumalik sa kanyang silid, tinawag siya muli ni Tia Jiang sa ibaba. Yefan, bumaba ka dito. Sumenya si Tita Jiang. Kailangang bumaba ni Yefan at nagtanong, Tita Jiang, ano ang problema? Nakalimutan kong lagyan ng asukal ang milk tea para kay Miss. Maaari mong kunin itong sugar cube para sa akin, tiyak na gagamitin ito ni Miss Jiang. Isang maliit na plato ng candy ang iniabot kay Yefan. Iiyak na sana si Yefan, at gustong itanong kung bakit hindi ito inakyat ng matandang babae mag-isa, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, siya ang nobyo ni Su Qingzhou sa bahay, at ang binata ay may malinis na mga paa, kaya hindi niya magawang hilingin kay Tita Jiang na tumakbo pa. Sa desperasyon, kinuha muli ni Yefan ang candy at pumunta sa study. Sa pagkakataong ito, galit na siya, at hindi na siya nag-abalang kumatok sa pinto para magtanong, diretsyong tinulak niya ang pinto at pumasok. Ngunit sinong mag-aakala na pagpasok pa lang niya, nakita niya ang isang eksena na hinding-hindi makakalimutan ni Yefan. Si Su Qingzhou ay nakaupo sa isang upuan sa opisina, may hawak na strawberry donut na nakasubaw ng malaking subaw sa magkabilang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng ekspresyon sa kanyang mukha. Nguya ng may kaligayahan at kasiyahan. Ang kanyang bibig ay puno, ang kanyang mukha ay mabilog at nakaumbok, at ang kanyang matingkad na mga mata ay masayang ngumiti sa 2 gasuklay na buwan. Ang masama pa, dahil sa sobrang saya ni Su Qingzhou, ang kanyang mga binti ay masaya pa ring umuugoy, parang batang sumasayaw pagkatapos kumain ng masarap. Pati ang upuan na inuupuan niya ay umuugoy-ugoy at, lam-ilat, sa paggalaw ng katawan na ito. Si Su Qingzhou na tulad nito ay ganap na naiiba sa nangingibabaw na babaeng presidente ng Bingshan na nagpal-AS kay Yefan ngayon. Iniisip ni Yefan kung nag-transmigrate ba siya, o kung ang babaeng ito ay may dual personality at schizophrenic. Nagulat si Su Qingzhou nang mapagtanto na may papasok, lumingon siya at nakitang si Yefan iyon. Ang kanyang mga mata ay dilat, bilog at itim, siya ay pumipitik ng 2 beses, at ang kanyang mukha ay agad na namula. Nakakahiya ang eksena, at napagtanto ni Yefan na maaaring may nakita siyang, hindi niya dapat makita. Kaya, nagpanggap siyang kalmado at pumasok, hindi alintana ang lalong namumula na mukha ni Su Qingzhou at ang malalaking puno ng tubig na mga mata, at inilagay ang candy sa mesa. Hiniling sa akin ni Tita Jiang na ibigay ito sa iyo, sige kainin mo na. Pagkatapos magsalita ni Yefan, tumalikod siya ng mahinahon at lumabas, isinara ang pinto. Pagkatapos lumabas ni Yefan, inilapag ni Su Qingzhou ang donut, hinawakan ang kanyang ulo sa magkabilang kamay, at sumandal sa desk. Napakainit ng kanyang mga pisngi kaya't nasunog ang mga ito hanggang sa ilalim ng kanyang mga tainga, at nais niyang makabaon siya ng direkta sa ilalim ng mesa. Kasabay nito, si Yefan, na lumabas ng study at bumalik sa kanyang silid, ay natigilan din ng matagal.
Sa hitsura ni Su Qingzhou na kumakain ng donut na paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan, sa wakas ay hindi napigilan ni Ye Fan na, haha, at tumawa, tulad ng isang taong nakangiti. Mas kawili-wili pa ito kaysa makita ang strawberry xiaonie. Hanggat sa tingin niya ay makakain si Su Qingzhou ng donut at mukhang napakaganda, hindi na maaaring magalit si Ye Fan sa isang babae. Kung tutuusin, hindi ko naman siguro kilala ang totoong siya. Siguro, kunwari talaga ang itsura nitong iceberg beauty, nature ba niya ang cute na itsura ng kumakain ng donuts? Sa pag-iisip nito, ngumiti siya, at pagkatapos maligo, nakatulog si Ye Fan. Bihirang, nanaginip siya ng gabing iyon, at nanaginip din na talagang pumasok siya sa palasyo ng kasal. Gayunpaman, nang alisin niya ang belo ng nobya, akala niya ay makikita niya ang mukha ni Feng Yueying, ngunit malabo ito at hindi niya ito makita ng malinaw. Walang kamalay-malay, nagising si Ye Fan. Madaling araw ng Lunes, kinamot ni Ye Fan ang kanyang buhok, naalala na oras na para magtrabaho muli, kaya nagsuot siya ng damit, naghilamo sandali, at bumaba. Doon na nag-aalmusal si Su Qingzhou, at nang makita niyang bumababa si Ye Fan, ang ekspresyon ng babae ay gaya ng dati, na parang walang epekto sa kanya ang nangyari kagabi. Hindi na naramdaman ni Ye Fan na walang malasakit ang mga babae. Sa halip, naramdaman niya na ang mga babae ay nagpapanggap na malamig, na medyo kawili-wili. Noong nagmamaneho siya papunta sa kumpanya, biglang naalala ni Ye Fan na maraming problema ang kumpanya dahil sa pagkuha ni Fight Keizing. Bilang miyembro ng kumpanya, nais ding tanungin ni Ye Fan kung kamusta ang kasalukuyang sitwasyon. Qingzhou, ako. Tumahimik ka. Hindi binigyan ni Su Qingzhou ng pagkakataon si Ye Fan na magsalita, at nagmamadaling samabad, ayokong makipag-usap sa iyo. Natigilan si Ye Fan, ano ba, wala man lang sinabi. Hindi mo ba siya nakikitang kumakain ng donuts? Tungkol naman sa seryoso. Inisip lamang ni Ye Fan ang isang babae bilang isang hindi pagkakaunawaan, at muling sinabi, hindi ako. Sabi ko manahimik ka. Hindi ako makikinig. Saway ni Su Qingzhou sa malamig na boses, kung magsasalita ka ulit, lumabas ka sa kotse. Hindi nakaimik si Ye Fan. Ilang taon na ang babaeng ito, paano siya magagalit sa batang babae at magkaroon ng mga salungatan sa kanyang mga magulang? Kabanata 0064 Walang pakialam. 0064. Sa desperasyon, nag-isip si Ye Fan ng paraan para hawakan ang manibela gamit ang isang kamay, kunin ang kanyang mobile phone gamit ang isa, mag-type ng text sa telepono, at pagkatapos ay ipakita ito pabalik para makita ni Su Qingzhou. Gusto ko lang magtanong, seryoso pa ba ang problema ng pagkuha ng Zing Group kay Fight? Nakita ni Su Qingzhou na mali ang pagkakaintindi niya. Ayaw siyang pagtawanan ng lalaki tungkol sa donuts, kaya hindi niya maiwasang mamula. Pula. Tumikim ang babae at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito, natural na may mga arrangement ako. Sinabi ni Ye Fan, casual lang akong makikipag-chat, at hindi makakatulong kung mag-alala ako tungkol dito, ngunit huwag masyadong i-pressure ang iyong sarili, subukang maghanap ng isang bagay na gusto mong gawin upang makapagpahinga, tulad ng pagkain kagabi. Tumahimik ka. Halos mapasigaw si Su Qingzhou, kung may hawak siyang martilyo, nawala na sana siya ng malay. Pinigilan ni Ye Fan ang kanyang ngiti, huwag kang matuwa, hindi ko sasabihin. Pagkatapos. Pagdating sa kumpanya, naglaro si Ye Fan sa opisina ng ilang sandali, at kasama si Mumumo. Nag-chat online sandali. Mukhang medyo naisip din ito ni Mumumo, at pumayag sa desisyon ng kanyang ama na hanapin siya ng madrasta. Siyempre, hindi pa rin niya masyadong gusto ang babaeng iyon. Nang pumunta siya sa restaurant para kumain sa tanghali, sa sandaling lumitaw si Ye Fan, maraming mata ang lumingon sa kanya. Maraming babaeng empleyado pa rin ang may sambahin na mga mata, na nagpaisip kay Ye Fan kung ano ang nangyayari. Assistant Ye, magaling ka pala talaga sa kung fu. No wonder palagi kang hinihiling ni Su na maging special assistant. Si Lu Xiaolian mula sa departamento ng pagbebenta ay nagpaunawa kay Ye Fan sa wakas ng buong kwento. Noong nakaraang linggo sa parking lot, tumayo siya para protektahan si Xu Lingshan, na iniulat ng ilang babaeng security guard. Ngayon, alam ng halos buong kumpanya na ang Assistant Ye, na na-recruit ni President Su, ay napakahusay pa rin, na may kakayahang kapwa sa literatura at martial arts. Swerte na lang, ang kabilang partido ay nagpadala ng isang matandang may bisyo na pamamaraan, ngunit ako ay bata at malakas kung tutusin, dagdag pa ang hilig ko, may gusto akong gawin para sa kumpanya, at panuurin siyang binubuli ang mga kababayan nating babae, syempre hindi ko gagawin. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang dibdib at sinabi. Ye Fan, sabihin mo sa amin dali, nabalitaan ko na ang matanda ay marunong gumawa ng mga kasanayan sa kuko ng agila, mayroon ba talagang ganoong kasanayan sa mundong ito? Nagmamadali ring tanong ni Yu Yingying. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na ang isang siglong sinaunang martial art tulad ng Eagle Claw Kung Fu ay nagugat sa sinaunang pictographic boxing. Paano ito maipaliwanag sa ilang salita? Ngunit ang ilang kasamahang babae ay tumingin sa kanya ng labis na nagtataka, hindi siya makapagsalita. Kaya't pumutok siya sa baril, sinabi kung gaano kalakas ang kabilang partido, at pagkatapos ay napuno siya ng matuwid na galit, umaasa sa matigang paghahangad upang itaboy ang kalaban.
Matapos marinig ito, narinig din ng ilang babaeng white-collar worker na malinaw na nagyayabang ang lalaking ito, maging ang The Turtle School Chigang ay lumabas na. Ba, magseryoso ka, ano bang pinagyayabang mo? Tara na, Shaolian, wag na natin siyang pansinin. Sigaw ni Yu Yingying, at ang iba pang babaeng white-collar na manggagawa ay humajijek at naghiwa-hiwalay. Si Yefan ay nasa limelight, at hindi mahalaga kung nakinig sila o hindi. Matapos makuha ang atensyon ng napakaraming dilag, hindi ko maiwasang maging magaan, mas tuwid ang bewang ko sa paglalakad, at mas mabilis ang mga hakbang ko. Nang mahanap ang upuan ni Shu Lingshan, lumakad si Yefan, na upo ng magkaharap, at binati ng may ngiti sa kanyang mukha, "Kumusta, Kapitan Shu, bakit hindi ka kumain ng mga sausage ngayon at kumain ng pritong pork chop? Huwag kang mag-alala tungkol dito." Walang sinabi si Shu Lingshan. Galit niyang inilibot ang kanyang mga mata sa lalaki, "Tingnan mo kung gaano ka-successful ang kontrabida mo, hindi ba minsan mo lang natalo ang magnanakaw ng pamilya Zing, nakakamangha." Walang pakialam si Yefan, ngumiti siya at sinabing, "Alam kong hinahangaan mo rin ako, pero nahihiya akong sabihin iyon, okay lang, naiintindihan ko. Chong, I adore you. Unless I'm crazy." Inis na inis ni Shu Lingshan, tinusok niya ang kanyang tinidor sa pork chop, "Tingnan mo, hintayin mo akong mag-ensayo ng gusto saglit, at tiyak na ipapabagsak kita sa lupa. Kaya lang, matagal na akong nasa trabaho at napabayan ko ang pagsasanay para gawin iyon." Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, gaano kalaki ang kakayahan mo, hindi ko ba ito nakikita? Ngunit ang mga babae ay mabait, at hindi ito sasabihin ni Yefan. Nang makitang tumahimik ang lalaki at nagsimulang kumain, hindi komportable si Shu Lingshan. "Totoo ang sinabi ko." Sumimangot si Shu Lingshan at sinabing, "Ang lakas ko ay higit pa riyan." Tumango si Yefan, "Bueno, alam ko, si Kapitan Shu ay syempre napakalakas." Sinabi ni Shu Lingshan na hindi nasisiyahan, "Ikaw ay walang kabuluhan sa akin. Dapat mo akong hinamak sa iyong puso." Si Yefan ay walang magawa, at ngumiti, "Captain Shu, ano ang masasabi ko, maaari mo akong pakainin ng maayos. Kung gusto mong kumain ng maayos, pumunta ka sa ibang table. Huwag kang kumain sa table ko." Pinalaki ni Shu Lingshan ang kanyang magagandang mata, nakakunot ang kanyang magiting na kilay, malakas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at napupuot na minamaliit siya. "Hindi, sasamahan kita ng mesa," giit ni Yefan. May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Shu Lingshan, at napansin din niya na ang lalaking ito ay tila nahuhumaling sa pakikisalo sa kanya ng mesa. Makatuwiran na may mga babae sa restaurant na kasing ganda niya, kaya bakit pilit na hinahanap siya ni Yefan? Bakit? Hindi maiwasang magtanong ni Shu Lingshan. Kinagat ni Yefan ang baget sa kanyang kamay at sinabing, "Hindi ka ba nababagot kapag nakaupo ka at kumakain ng mag-isa araw-araw? Nandito ako para kumain kasama mo, kaya magkakaroon pa rin ako ng kumpanya, kung hindi, ikaw ay malungkot." Sa mga salita, natigilan si Shu Lingshan, nabunot ang isang tali sa kanyang puso, at ang kanyang maselang katawan ay bahagyang naninigas. Hindi siya katutubo ng huwahay, dahil sa ilang bagay, nagkaroon siya ng alitan sa kanyang pamilya, at iniwan niya ang kanyang bayan at pumunta rito. Ang pagkawala ng tulong ng kanyang pamilya at pag-alagala sa labas, kung nagkataon, siya ay lubos na pinahahalagahan ni Su Qingzhou at pumasok sa Jinxiu upang maging security captain. Gayunpaman, ang kapaligiran ng pamilya, ang edukasyon na kanyang natanggap at ang kapaligiran ng militar na kanyang tinitirhan ay naging mahirap para sa kanya na makisama sa mga ordinaryong empleyado ng kumpanya. Maging ang mga miyembro ng babaeng security team ay hindi nang ahas na lumapit sa kanya, nirerespeto lang siya. Siya ay nabubuhay mag-isa, pumapasok sa trabaho mag-isa, kumakain mag-isa, at bumababa sa trabaho, araw-araw. Sa loob ng 3 taon, nag-iisa siya. Matapos kumain sa restaurant ng kumpanya sa loob ng mahabang panahon, maliban sa ilang lalaking may espesyal na layunin na gustong kumain kasama niya, walang ordinaryong tao ang gustong maging kaibigan niya at nagmamalasakit kung may inis siya. Sa puso ng lahat, pakiramdam niya ay isa siyang outlier na mahirap pakisamahan. Napakalakas ni Shu Lingshan, dahil dati siyang babaeng sundalo, kahit sa tiwangwang na Gobi Desert, maaari siyang manatili. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya nag-iisa. Kung tutuusin, isa rin siyang dalaga na nasa 20s, at hindi nabubura ang ugali ng ilang babae. Sa makatuwid, nang sabihin ni Yefan ang salitang, kalungkutan, ang ilong ni Shu Lingshan ay naging masakit pa sa loob ng maikling panahon, at ang kanyang puso ay miserable. Ibinaling niya ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at ginawang normal ang kanyang basang mga mata. Ayaw niyang mapansin ni Yefan ang malakas na pagbabago bago sa kanyang puso, kaya huminga siya ng masama, "Kung masyado kang nag-iisip, gusto kong kumain mag-isa. At hindi ko kailangan ng iyong erotikong kasama, hanggat kaya mo." Kahit papaano ay narinig ni Yefan kung totoo o mali ang sinabi ng babae, bahagyang tumawa, ngunit hindi ito seryoso, at nagpatuloy sa pagkain. Sumunod, hindi itinaboy ni Shu Lingshan si Yefan, ngunit kumain lang ng may pag-iisip, palihim na sumulyap kay Yefan paminsan-minsan. Pagkatapos kumain, bumalik si Yefan sa itaas na palapag na may dalang isang kahon ng mga prutas.
Dali-dali siyang pumunta sa opisina ni Su Qingzhou, at nalaman niyang may ilang senior executives ng kumpanya sa loob, na parang nasa meeting sila. Kabanata 0065 Nagsisimula ang balita. 0065. Mga Vice-Presidente Zhu Wangguo at Wang Liren, Ministro ng Pananalapi Chang Chun, Ministro ng Diskarte Liu Baoquan, Ministro ng Marketing Chen Qing, at iba pa. Ang nagpaningning sa mga mata ni Ye Fan ay si Feng Yueying, na nakasuot ng OL at marangal at maganda, ay nakaupo din sa sofa. Gayunpaman, hindi nang ahas si Feng Yueying na magpakitang malapit kay Ye Fan sa kumpanya, ngumiti lang siya at hindi kumusta. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran, at hindi ka marunong kumatok sa pinto kapag pumasok ka sa opisina ng Pangulo? Napag-alitan si Zhu Wangguo sa kawalan ng kasiyahan. Hindi siya pinansin ni Ye Fan, lumapit at inilagay ang prutas sa mesa ni Su Qingzhou. Walang pakialam na sinabi ni Su Qingzhou, siya ang katulong ko, at magdadala siya ng pagkain para sa akin. Kung gusto mo siyang turuan ng leksyon, hindi na kay Vice President Zhu. Nang makitang pinuprotektahan ng babae si Ye Fan, malungkot na sinabi ni Zhu Wangguo, Mr. Su, ito ay isang lihim na pagpupulong ng mga nangungunang executive ng kumpanya. Ang ganitong uri ng katulong ay dapat hayaan siyang lumabas ng mabilis. Oy, ayoko rin sumali, lalabas muna ako. Si Ye Fan ay hindi interesadong makinig sa kung ano ang nangyayari sa mall, at gusto niyang maging hari para sa mamumo. Gayunpaman, pinigilan siya ni Su Qingzhou ng malakas, kayong Fan, manatili dito at makinig ng mabuti rito. Natigilan sandali si Ye Fan, at nagulat din ang iba. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang ordinaryong paggamot, na nagpapakita na si Su Qingzhou ay lubos na nagtiwala kay Ye Fan at hindi nagtatago ng anumang mga lihim ng kumpanya. Kahit na ang isang assistant na si Chen Ya, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na pumasok at lumahok sa pulong. Bakit si Ye Fan, isang airborne na sundalo, ay lubos na iginagalang? Mapait ang puso ni Ye Fan. Nabalitaan niyang may meeting sila at walang sweldo, baka maglaro pa siya ng ilang laro. Ngunit gusto ni Su Qingzhou na manatili siya, kaya maaari lamang siyang tumayo doon ng masunurin, tahimik na tulala. Mr. Su, bigla kang nagdaos ng emergency high-level meeting na ito, ngunit ano ang iyong mga diskarte para harapin ang katotohanan na ang piloto ay kinuha ng pamilya Zeng? Tanong ni Liu Baoquan ng Strategy Department. Opisyal na lumagda si Fight ng isang kontrata sa Zeng Group ngayon, at ang pagkuha ay tapos na at hindi na mababawi, sabi ni Su Qingzhou. Sina Zhu Wangguo at Wang Liren ay parehong lihim na tumawa sa kanilang mga puso, ngunit ang kanilang mga mukha ay labis na nag-aalala. Sinabi ni Wang Liren, kung ganoon ang kaso, bakit ka pumunta sa amin, Mr. Su? Naiintriga si Su Qingzhou sa dalawang matandang vice-presidente, at sinabing, gusto kong ipahayag na tatapusin natin kaagad ang iba pang gawain. Isang pagkuha. Ano? Sumimangot si Zhu Wangguo at sinabing, isa pang acquisition. Aling kumpanya ang kukunin? Maliban sa FIC, ang Huawei ay walang ibang software company na makakatugon sa aming mga kinakailangan. Bueno, Deputy Zhu ito ay palaging tama. Si Su Qingzhou ay tumingin sa mga tao ng may kumpiyansa, at sinabing, kaya, nakipagkasundo ako sa Wick Technology Co. Limited, sa Jiang Province. Pagkatapos ng shareholders meeting at ang board of directors ay maipasa ang resolusyon, ang pagkuha ay makukumpleto kaagad. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nasa opisina, maliban kay Feng Yueying, ay nagulat. Ang Wick Technology ni Jiangsu. Ito ang lumabas noong nakaraang taon at na-rate bilang isa sa nangungunang 10 startup. Mr. Su, iyon ay maraming kapital sa ibang bansa na naghihintay na mamuhunan. Kailan mo sila kinausap tungkol sa pagkuha? Handa ba silang ibenta ang kanilang mga bahagi? Takang tanong ni Liu Baoquan mula sa Strategy Department. Itinuro ni Su Qingzhou si Feng Yueying, hiniling ko kay Ministro Feng na talakayin ang pagkuha na ito mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Nangako ang WQ na ibibigay ang 70% ng mga share, at kokontrolan namin ang kumpanyang iyon. Kumuha din ng prioridad para sa teknikal na suporta. Si Minister Feng ay nasa isang business trip. Ito pala ay para talakayin ang kasong ito. Bakit hindi alam ng aming departamento ng diskarte ang tungkol dito? Hindi pa ito nabalitaan ng departamento ng marketing, di ba? Si Chen Qing mula sa marketing department ay nasa kawalan din. Walang impormasyon ang naimbestigahan. Sinabi ni Su Qingzhou, upang maiwasan ang mga extracurricular na problema, ipinatupad muna namin ni Minister Feng ang bagay na ito. Magalang na sinabi ni Feng Yueying kay Liu Baoquan, Minister Liu, dahil inilihim ako ni President Su sa buong proseso, kaya hindi muna ako kumusta sa iyo, pasensya na. Hindi, ito ang mahusay na trabaho ni Minister Feng. Tahimik, pumunta siya para tapusin ang week, haha, mas maganda talaga ito kaysa sa asol. Tuwang-tuwa si Liu Baoquan at ang iba pa. Minister Liu, napakalakas ba ng kumpanyang iyon? Medyo kinakabahang tanong ni Zhu Wangguo. Mabilis na tumango si Liu Baoquan at sinabing, natural iyon. Bagamat walang kasing daming gumagamit at produkto gaya ng Fight Company, ang kanilang teknolohiya ay hindi mas mahusay kaysa sa Fight, at kahit na medyo nauuna. Ito ay dahil lang sa malayo sila sa Huawei.
At walang relasyon, si Mr. Su ay labis na nahuhumaling sa pagkuha ng fight sa simula, kaya hindi niya kinuha ang pagkuha sa kanila bilang kanyang unang target dati. Sina Zhu Wangguo at Wang Liren ay parehong nagsimulang pawisan sa kanilang mga noo nang marinig nila ito, at sa isang ulirat, sila ay nagkaroon ng isang nagbabantang premonition. Oo nga, mahinang sinabi ni Su Qingzhou sa sandaling ito, sa totoo lang, sa simula pa lang. Plano kong kumuha ng weak, hindi fight. Ano? Nagulat ang lahat, at mas namutla sina Zhu Wangguo at Wang Liren. Kung gayon, bakit mo pa kami hinihiling na makipag-ayos sa mga flyer, Mr. Su? Nagtatakang tanong ni Liu Baoquan. Kailangan mo pa bang magtanong, fake? Ito ay sadyang sinabi sa pamilya Zing upang makuha nila ito, pagsingit ni Ye Fan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay biglang nagising, at agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon, ang ilan ay natulala, habang ang iba ay tumingin kay Su Qingzhou ng may takot. Si Ye Fan ay nakatayo sa pintuan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, tumingin kay Su Qingzhou na may komplikadong mga mata, at nag-isip na may isang mapang-akit na ngiti, ang babaeng nasa harapan ko ay ibang-iba sa babaeng kumain ng donut kagabi. 41 milyon. Ang pera ni Zing ay hindi maaaring isave, at kailangan lang nating gumastos ng 700 milyon upang makamit ang ating layunin, at ang hinaharap ng week ay magkakaroon ng mas magandang prospect, sabi ni Su Qingzhou. Nagulat si Liu Baoquan, 700 milyon lang. Napakaganda ng deal na ito. Wala na bang ibang kakompetensya? Ang tanging malakas na katunggali ay ang pamilyang Zing, ngunit gumastos na sila ng 4 na bilyon para makabili ng flyer. Paano magkakaroon ng pera para maagaw ang weak share sa atin? Ang hakbang na ito ni Mr. Su ay upang hayaan muna ang pamilya Zing na magmaneho sa kanyang sarili sa isang dead end, at pagkatapos ay madali nating makuha ang target na talagang kailangan natin ng hindi pinagpapawisan. Naintindihan din ni Finance Minister Chang Chun. Sina Zhu Wangguo at Wang Liren ay dalawang matandang representante. Palaging pinagpapawisan na parang ulan, hindi ibig sabihin na tinulungan nila ang pamilya Zing, pero pinatay talaga nila ang pamilya Zing. Gumamit sila ng kutsilyo. Pumatay, ngunit hindi ko inaasahan na ginagamit din sila ni Su Qingzhou para patayin ang pamilya Zing. Nakita ni Su Qingzhou na ang mga mukha ng dalawang matandang lalaki ay nagbago ng husto, isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanilang mga bibig, pagkatapos ay tumingin sa oras, kinuha ang isang remote control board, at binuksan ang isang malaking TV na nakadikit sa dingding sa opisina. Nagsimula na ang balita ng Jiang Province, at iaanunsyo ito ng week ngayon. Ang balita, tingnan natin. Isang grupo ng mga high-level executive sa opisina ang lahat ay bumaling upang tingnan ang balita. Sa loob 2 minuto, may iniulat ang news anchor, Weak Technology ay nagpasya na ibenta ang 70% ng mga share nito sa isang kilalang pribadong nakalistang kumpanya sa Huawei. Ang kumpanya, ang pinakamalamang sa labas ng chismis ay ang Splendid Group. Haha, President Su, maganda ang ginagawa mo. Kaming mga matatandang lalaki ay nakatago sa dilim, ngunit handa kaming malinlang. Sabi ni Liu Baoquan sabay thumbs up. Oo, kung nakita ng pamilya Zing ang balitang ito, tinatayang si Chairman Zing Hongji ay samuka ng 3 litro ng dugo. Ha, tumawa si Chen Qing. Si Zhu Wangguo at Wang Liren ay wala sa lugar at ang kanilang paghinga ay napakabigat. Nang akala nila ay ilalabas ng pamilya Zing ang lahat ng kanilang galit sa kanilang mga ulo, lahat sila ay nakaramdam ng pagkalumbay sa kanilang harapan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.